Magkano nga ba ang halaga ng hustisya kung mismong barangay ay kulang sa pondo? Paano maaayos ang sigalot ng magkakapitbahay kung walang maayos na opisina para sa pribadong pag-uusap? Paano makakamit ang mabilis na hustisya kung tambak ang papel, nawawala ang records, o mano-mano pa rin ang sistema? Marami po mga kabarangay ang naniniwala na simple lang ang trabaho ng lupon tagapamayapa. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng bawat kasunduan na naaayos sa barangay ay maraming hamon na kinakaharap ang ating barangay justice system. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking problema ng katarungang pambarangay. Ang kakulangan ng pondo, pasilidad, at maayos na record keeping. At bakit ito malaking epekto hindi lamang sa barangay officials, kundi lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya po, kung ikaw ay barangay officials, lupon member, SK official, o simpleng mamamayan na gustong maintindihan kung bakit minsan sagabal o mahirap ang proseso sa barangay, panoorin niyo po itong video na ito hanggang dulo. Ang tanong, ano ba ang administrative at financial constraints? Ang ibig kong sabihin nito ay mga problema na kaugnay sa kakulangan ng budget, kagamitan, opisina, record system, at administrative support sa pagpapatakbo ng katarungang pambarangay. Sa madaling salita, gusto man ng barangay na maibigay ang mabilis at maayos na serbisyo, minsan kulang talaga ang resources para magawa ito ng maayos. Ito po ang katotohanan, ang realidad sa maraming barangay sa buong Pilipinas. Kulang sa pondo, number 1. Isa sa pinakamalaking problema ay maraming barangay ang limitado lamang ang budget. Hindi lahat ng barangay ay may sapat na pondo para suportahan ang operasyon ng lupon tagapamayapa. Minsan po, ang pondo ng barangay ay sapat lamang para sa basic services tulad ng kalinisan, street lights, peace and order, at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay. Kaya, ang katarungang pambarangay ay kadalasang hindi nabibigyan ng sapat na financial support. Nakakalungkot po. Kaya, ang epekto nito, walang maayos na hearing area, kulang sa office supplies, walang sariling filing cabinets, at minsan pati bond paper ay personal pang binibili ng mga barangay officials. May mga barangay pa nga na nakikigamit lamang ng mesa o opisina habang may hearing. Number 2, kakulangan ng maayos na hearing facilities. Napakahalaga po mga kabarangay ng privacy sa mediation o conciliation. Bakit? Dahil ang mga taong nag-aaway ay kailangang makapag-usap ng maayos at komportable. At syempre, walang nakakarinig na madami. Pero, paano po mangyayari yon kung maingay ang paligid?
maraming nakikinig o walang hiwalay na lugar para sa hearing. Alam niyo po, meron akong nakausap. Ito po ay isang barangay sa NCR na yung kanila daw barangay hall dahil masikip. Minsan, ang hearing nila nangyayari sa labas ng barangay, sa tapat ng barangay hall. Ibig sabihin, wala nang privacy dahil yung mga dumadaang tao sa kalsada, nakikita po yung kanilang proseso ng pag-aayos ng hidwaan. Sa ibang barangay pa, ang mediation ay ginagawa lamang sa hallway, minsan sa covered court, o minsan naman kahit sa open area dahil wala nga pong facilities o yung maayos na pasilidad. At ang epekto po nito, dahil dito, nahihiya ang mga partido. Hindi sila malayang makapagsalita. At minsan, lalo pang lumalala yung tension. Tandaan po natin mga kabarangay, ang katarungang pambarangay ay hindi lamang basta pag-uusap. Ito ay proseso ng paghilom ng alitan. At mahirap maghilom ang sugat kung walang maayos na lugar para sa mahinahong pag-uusap. Number 3, problema sa record keeping. Isa sa mga seryosong problema ay ang poor record keeping system. Hanggang ngayon, marami pang barangay ang gumagamit pa rin ng purely manual record. Ibig sabihin, sulat kamay, folders, logbook, at tambak na papel. Ano ang nagiging epekto nito? Letter A, nawawala ang files. May mga pagkakataon na nawawala ang reklamo, hindi makita ang kasunduan o kulang ang dokumento. At kapag nangyari ito mga kabarangay, nagiging problema hindi lamang sa barangay kundi pati sa mga complainant at respondents. Letter B, mabagal yung retrieval ng records. Kapag may naghahanap ng lumang kaso, mano-manong hahanapin isa-isa ang folders. Minsan, inaabot ng oras o araw bago makita ang records. Kasi po ang ating mga barangay secretaries, hindi lang naman tungkol sa lupon ang pinaglalaanan niya ng oras. Madami pong trabaho ang ating mga barangay secretaries. Kaya po saludo ako sa ating mga barangay secretaries na siya ding tumatayong lupon secretaries. Letter C, hindi organized ang documentations. Dahil nga kulang sa kagamitan at training, may mga records na hindi maayos ang pagkaka-file. At kapag hindi maayos ang records, naaapektuhan ang credibility, transparency, at efficiency ng barangay justice system. Number 4, kakulangan sa digital database. Sa panahon po ngayon, halos lahat ay digital na. Pero sa maraming barangay, wala pa ring computerized database system para sa katarungang pambarangay. Imagine niyo po, taon-taon, dumarami ang records. Kung puro papel lang, mas madaling mawawala, mas madaling masira, at mas mahirap hanapin. Kapag may baha, sunog o aksidente, pwedeng mawala lahat ng dokumento. Kaya po napakahalaga sana ng digitalization. Ang electronic database ay makakatulong sa mabilis na retrieval, secure na storage, mas organized na record, at mas efficient na serbisyo.
Ito rin po ay makakaiwas sa duplicate records at human error. At the end, sino ang pinaka-apektado? Ang ordinaryong mamamayan, syempre. Kapag mabagal ang proseso, natatagalan ang pagresolba ng away, tumitindi ang alitan at minsan nauuwi pa sa mas malalang problema. May mga pagkakataon din po na nawawalan ng tiwala ang tao sa barangay justice system dahil sa delayed hearings, nawawalang records o kakulangan doon sa maayos na proseso. At ito po ay nakakalungkot dahil napakahalaga ng katarungang pambarangay sa ating komunidad. Ito po ang unang hakbang para sa pagresolba ng sigalot nang hindi na makarating pa sa korte yung kanilang simpleng away. Number 6, yung sakripisyo ng mga lupon members. Mahalaga ring maintindihan ng publiko na karamihan sa lupong tagapamayapa ay nagbibigay ng serbisyo kahit limitado lang ang kanilang resources. Marami sa mga lupon po natin ay volunteer lamang o maliit ang honorarium. Yung iba, wala pang ang honorarium. At may pagkakataon po na gumagamit pa ng kanilang sariling pera para sa dokumento o sa pagbili ng gamit. Pero sa kabila nito mga kabarangay, patuloy pa rin yung ibang lupon na tumutulong para mapanatili yung kapayapaan doon sa barangay na kanilang hinabibilangan. Kaya po dapat ding suportahan itong ating mga lupon members at bigyan ng sapat na training, kagamitan at yung pagkilala. Number 7, ito yung mga posibleng solusyon. Ano naman ang maaaring gawin? Una, dagdagan ang support at budget, syempre. Mas malaking pondo para sa hearing facilities, office equipment, at record management. Napakalaking tulong din po ng electronic KP system para sa organized record, faster transactions, at mas maayos na monitoring. Tuloy-tuloy ang training, hindi lamang mediation skills, kundi pati documentation, record management, at paggamit ng technology. At yun pong suporta mula sa LGU at national agencies. Kapag nagtutulungan ang barangay, munisipyo, at iba pang ahensya, mas napapalakas ang katarungang pambarangay. Ito po mga kabarangay, sa kabila ng mga kakulangan at hamon, patuloy pa rin gumagana ang katarungang pambarangay dahil sa dedikasyon ng mga taong nasa likod nito. Pero malinaw na kailangan pa itong mas palakasin dahil po yung mabilis, maayos at makataong pagresolba ng sigalot ay hindi dapat nakadepende lamang sa sipag at sakripisyo ng barangay officials. Kailangan itong suportahan ng maayos na sistema, sapat na pondo at yung modernong pamamaraan. Dahil at the end, ang tunay na layunin ng katarungang pambarangay ay hindi lamang tapusin ang away, kundi maibalik ang pagkakaunawaan at kapayapaan sa barangay. Kaya ayan po, kung kayo ay may natutunan sa video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like. Maaari niyo din po itong i-share. At para dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe,
dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari rin po kayong mag-subscribe dahil every week nagpapalabas po tayo ito ng video tungkol sa Katarungang Pambarangay. Maraming salamat po muli. Ako po si Jeff.